Manganganak na ako! Nay! Manganganak na po ako! Tulong! Yon ang sigaw ni Lilian sa kanyang biyenan na si Marisa. Pinilit niyang tumayo kahit hirap na siya. Walang tumawag ng komadrona para sa kanya. Wala pa ang kanyang ina dahil nagtitinda pa ito sa palengke. Ang asawa niya namang si Luis sa susunod na buwan pa ang balik dahil nasa trabaho nito. Ang biyenan niya lang ang tanging niyang kasama sa bahay na iyon. Humithit ng sigarilyo si Marisa. Ano ba yan, Lilian? Napakaingay mo! Mariin siyang pumikit. Nay, please po, patawag po ng komadrona. Wala akong pakialam sa yung unano ka, buwisit, storbo. Reklamo pa nito. Habang lumilipas ang mga oras, lalong tumitindi ang paghihirap ni Lilian. Para siyang mag-isa sa kanyang maliit na bahay. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Nilinaw ni Marisa na wala itong intensyon na siya ay tulungan. Di sana, kung hindi ka nagpabuntis sa anak ko, hindi mo yan dinaranas ngayon. Napakalandi mo. Hanggang ngayon hindi ko alam kung anong nagustuhan sa'yo ng anak ko. Ano bang magugustuhan niya sa katulad mong unano? Patuloy pa nito. Alam naman ni Lilian na ayaw sa kanya ni Marisa. Unang beses pa lang siyang ipinakilala ni Luis, pinaramdam na nito sa kanya na ayaw nito sa mga katulad niya. Wala lang itong magawa dahil siya ang gusto ng anak nito at pinakasalan pa. Bigla niyang narinig ang sigaw ng nanay niyang si Tonyang. Anong nangyayari dito? Bakit hindi mo tinutulungan si Lilian? Sa hapdi ng sakit at kawalan ng pag-asa, nakita ni Lilian ang isang figura na nasa pintuan. Ito ay ang kanyang sariling ina. Sandali siyang nabuhayan ng loob. Mama, tulong po! Manganganak na po ako! Pakiusap niya sa kanyang ina. Lumapit agad si Tonyang. Sandali, halik ka na sa loob. Humiga ka na ron. Tatawagan ko na yung komadrona. Namumuo na ang pawis ni Lilian. Mama, hindi ko na po kaya. Please po, ang anak ko, malapit nang lumabas. Maghintay ka. Sandali, tatakbo na ako. Tarantang sabi pa nito. Nakaupo si Lilian sa gilid ng kama. Nakapatong ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Magkahalong sabik at takot ang nananahan sa kanya. Batid niyang sobrang sakit manganak pero hindi niya naman inaasahang ganun kasakit. Sinasabi ko na nga ba, ngayon manganganak tong si Lilian. Naiiling na sabi ng komadrona nang makarating sa bahay nila. Nanlaki ang mga mata ni Tonyang. Nako, nakita ko na yung ulo ng bata. Pumikit si Lilian. Sinubukan niyang tumuon sa malalim na paghinga na itinuro sa kanya ng komadrona. Sa walang humpay na sakit, nagpapaalala sa kanyang magsisimula na ang kanyang bagong buhay bilang isang ina. Pinagmamasdan ni Lilian ang anak niyang si Nicole na buhat ng nanay niyang si Tonyang. Tumulo ang kanyang luha. Hindi niya maalis ang takot sa kanyang dibdib. Mama, natatakot po ako para kay Nicole. Papaano kung hindi siya maging normal katulad ko? Papaano kung maging unano din siya? Ayaw ko pong matulad siya sa akin. Lumalaking nilalait ng mga tao sa paligid. Punong-puno ng pangambang sabi ni Lilian. Pinanliitan siya ng mga mata nito. Lumaki ka ba? Parang umurong ang mga luha niya. Mama naman. Tumawa ito. Pinapatawa lang kita. Masyado kang seryoso. Huwag kang maging negative. Magiging maayos ang anak mo. Kahit maging ano pa siya bilang ina, kailangan mong tanggapin si Nicole. Marahan siyang tumango. Alam ko po yun, Mama. Kayo po, nung nalaman yung ganito ako, na-disappoint po ba kayo? Marahang umiling si Tonyang. Hindi ako na-disappoint, pero ang lungkot, naramdaman ko yun. Kasi alam ko rin kung paano kutyain ng ibang tao ang tatay mo. Iyak ako ng iyak noon, na sinasabi ko palaging sana hindi maging katulad ng kapalaran mo ang kapalaran ng tatay mo. Kaso, wala eh. Kahit yata banatin ko yung mga buto mo, hindi ka nalalaki. Natawa naman si Lilian. Nay, puro biro talaga kayo. Pero seryoso tayo, anak. Nalungkot ako. Kaya ginawa namin lahat ng tatay mo para lumaki kang matatag, matapang. Kung sakaling may kumutya sa'yo, na sa kabila ng kondisyon mo, hindi ka matatakot dahil alam mong kaya mong tumayo para sa sarili mo. Marahang sabi pa nito. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Salamat po, Mama. Salamat po at napalakin niyo ako ng ganito ni Papa. Kung hindi ako ganito, baka hindi ko nakilala si Luis.
Kung ganito dapat ang kondisyon ko, hindi dapat ako maging mahina. Yan, tama yan Lilian, hindi ka namin pinalaking mahina. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan mo yung biyenan mong ganon. Naiinis na sabi ng mama niya. Huminga siya ng malalim. Mama, iniintindi ko na lang po kasi nanay po siya ni Luis. Ay bakit ba naman kasama niyo pa rito sa bahay? Naiinis ako kapag naabutan ko yung kung ano-anong sinasabi sa'yo. Makakatikim sa akin yun ng sampal. Sumusobra na siya. Naiiritang sabi pa ng kanyang ina. Napailing si Lilian. Tama na po, ang puso mo mama. Kaya ko naman po siya, mabait naman po yun. Napagbubuntunan lang ako kapag mainit ang ulo. Akin na po muna si Nicole, buhatin ko po muna ang anak ko. Saad niya na lamang kay Tonyang. Marahang niyakap ni Lilian ang kanyang bagong silang na anak na babae. Tumingin siya sa maliliit na mga kamay nito. Tumataas baba ang dibdib ni Nicole sa mapayapang pagtulog. Nanatili pa rin ang kanyang pagod sa panganganak, ngunit nagagalak pa rin ang kanyang puso. Pauwi ng papa mo, kamukha mo siya anak. Sana, naman na mo lahat sa kanya. Nangingiting sabi ni Lilian. Habang dahan-dahan niyang hiniheli ang sanggol, tumunog ang kanyang cellphone. Kumunot ang noon ni Lilian, sabay abot ng cellphone sa bedside table. Hindi pamilyar ang numerong nasa screen. Nag-alinlangan siya. Hindi sigurado kung sasagot ba siya. Nangibabaw ang kuryosidad sa kanya at nag-swipe siya para tanggapin ang tawag na iyon. Hello? Bungad niya sa tumawag. Lilian, si Mark to. Katrabaho ni Luis. Nanginginig pang boses sa kabilang linya. Hindi ko alam kung paano to sasabihin. Pero nagkaroon ng aksidente. May masama akong balita sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ni Lilian. Aksidente? Anong nangyari? Anong meron? Okay ba si Luis? Nasaan siya? Gusto ko sanang sabihin na oo. Pero sa kasamaang palad, na-aksidente sa construction site ngayon si Luis. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital kanina pero wala na siya. Malungkot na sagot pa nito. Bumaha ang gulat at takot sa kanyang dibdib. Ano? Hindi yung totoo. Hindi pwede. Uuwi daw siya ngayon para makita kami ng baby namin. Kausap ko pa siya kanina. Ano bang sinasabi mo? Sorry Lilian, may gumuho rito sa construction site at tumama sa katawan niyang ibang bakal. Hindi siya nakaligtas. Nahihirapang saad nito. Tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi to pwedeng mangyari. Kapapangano ko pa lang tapos ngayon sasabihin mong wala na siya. Lumapit sa kanyang mama niya at kinuha mula sa kanya si Nicole na umiiyak na rin. Anong nangyari anak? Wala na raw po si Luis. Puntahan po natin siya mama. Ayoko pong maniwala. Hindi po kami iwan ng ganun lang ng asawa ko. Nang mga sandaling iyon, hindi makapaniwala si Lilian na nawala na si Luis sa isang iglap. Punong-puno ng mga luha ang kanyang mga mata. Tumingin si Lilian sa kanyang bagong panganak na sanggol. Hindi niya alam kung papaano na sila ni Nicole, ni hindi man lang nahawakan ni Luis ang kanilang baby. Niyakap siya ng kanyang mama. Kaya mo yan, magpakatatag ka para kay Nicole. Ang mga araw ay naging mga linggo. Tuluyan nang hindi na makikita pa si Luis. Nanatili pa rin siya sa bahay na iyon kahit masama ang ugali ng kanyang biyanan. Sinamahan niya pa rin ito. Alam niya rin naman kasing mahal ito ng namayapa niyang asawa. At nakikita niyang takot ding maiwan mag-isa si Marisa sa bahay na iyon. Saka simula nang dumating si Nicole sa mga buhay nila, kahit papaano, nag-iba ang pakikitungo ng biyanan sa kanya. Lumipas ang mga taon, hindi naging katulad ni Lilian si Nicole. Naging normal itong bata at walang senyales ng pagiging unano. Nang mapagtanto niya yon, para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Bakit hindi ka po lumalaki mama? Inosenteng tanong sa kanya ni Nicole. Yung ibang mama po ng classmates ko, hindi ko po kasing tangkad. Napangiwi naman si Lilian. Cute kasi ang mama mo anak. One of a kind ako. Bihira ka lang makakakita ng nanay na ganito. Napangiti ang anak niya. Opo, cute po kayo mama. Napakamot na lamang siya sa ulo. 7 taon ang kanyang anak at hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag dito ang kanyang kondisyon. Gayunpaman, masaya siyang lumaki na mabait na bata si Nicole. Ngunit nagpatuloy ang anak niya. Pero mama, sabi po ng nanay ng classmate ko, abnormal ka raw po.
Natigilan si Lilian sa paghihiwa ng mga gagamitin niya sa pagluluto. Ano bang sasabihin niya sa bata? Hindi naman talaga siya normal. Hindi normal sa mga mata ng ibang tao ang maging unano. Pinilit niya na lang ngumiti. Hindi abnormal ang tawag doon, anak. Espesyal lang talaga ako. Bigla namang pumasok ang biyanan niyang si Marisa. Espesyal. Ang sabihin mo, abnormal ka naman talaga. Tingnan mo kayong itsura mo. Pagagandahin mo pa unano ka naman talaga. Nagsalubong ang mga kilay ni Lilian. Nay, pinamaywangan siya nito. Oh, bakit? Ano ba dapat ang itawag ko sa'yo? Nuno sa punso? Hay nako, wag mong isamang apo ko dyan sa mga kalokohan mo. Dapat, habang bata pa lang, pinapamulat mo na dyan sa anak mong hindi ka normal para alam niyang aasahan niya sa mga taong nasa paligid niya kapag kasama ka. Malas ka pa naman. Simula nang makilala ka ni Luis, nagkanda leche-leche ng buhay namin. Huminga na lamang si Lilian ng malalim. Ayaw niya nang sagutin pa si Marisa. Iniiwasan niyang magkaroon na naman sila ng iringan. Sa ilang taon niyang kasama ito, alam niya na rin kung papaano sakyan ang ugali ng biyanan. Bumaba si Lilian sa upuan. Anak, makinig ka ha. Hindi ako normal na katulad ng ibang tao. Baka mas tumangkad ka pa nga sa akin kapag naging dalaga ka na. Pero anak, malaki ang puso ko para magmahal. Kahit ganito lang ako, kaya kong ibigay para sa iyo ang lahat para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hindi na po kayo lalaki pa? Forever na po kayong bata? Tanong pa nito. Umalpas ang mahinang tawa sa kanya. Ano ka ba? Matanda na ako. Hindi kita magiging anak kung hindi. At masaya kung dumating ka sa buhay ko. Napangiti si Nicole. Ako rin po. Masaya rin po akong ikaw po ang nanay ko. Pero ang pagtanggap, galak sa pagiging mag-ina, hindi rin pala magtatagal. Gaano man katatag ang koneksyon na mayroon sila, maaapektuhan pa rin ng mga taong nasa paligid. Mama, kayo munang bahala sa pwesto ha. Card giving po sa school, susunduin ko na rin po si Nicole. Bili niya sa kanyang inang si Tonyang. Tumango naman ito. Mag-ingat ka, sa amin kayo maghapunan at matulog mamaya ha. Magluluto ako ng alimasag at alam kong paborito ni Nicole yun. Napangiti si Lilian. Sige po, matutuwa po yon. Sumakay na siya sa tricycle. Pagkarating sa school, dumiretso na siya papuntang classroom. Nang makita ni Lilian ang aakyatin na hagdan, napabuntong hininga siya. Sa ikalimang palapag pa ang classroom ni Nicole. Lumapit siya sa may barandilya. Yun ang ginamit niyang suporta para makaakyat ng maayos. Hala, nandiyan na yung unano oh. Malakas na sabi ng isang bata, sabay tawa ng malakas. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano naman kung nandito ako? May welcome sign ka ba? Hoy, Lilian, wag mo nang patulan, bata yan. Natatawang sabi ng kaibigan niyang si Andeng na nasa likod niya pala. Napairap si Lilian. Sa nakakainis. Alam na ganito ako, kulang na lang iradyo sa buong school pati yung pagtawa. Hindi ako pumapatol sa bata pero kapag masamang ugali, habang bata pa lang, putulin na ang sungay. Bilang isang maliit na taong tinatawag na unano, noon pa man ay alam na ni Lilian na habulin siya ng mga panlalait. Ang mga mausisa na tingin, pabulong na pananalita at paminsan-minsang malupit na panunuyan ng mga estranghero. Naging kasanayan na sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit natuto siyang tanggapin ang lahat ng iyon ng mahinahon. Marunong pa rin siyang iangat ang kanyang ulo at ipakita sa mundo na hindi tumutukoy sa kanyang halaga ang kanyang laki. Sinabayan siya ng kanyang kaibigan sa paglalakad. Kalma lang friend, nandito tayo para sa card giving ng mga anak natin. Magkaklase ang mga anak nila ni Andeng. Magkaibigan na rin dahil na rin siguro magkapitbahay sila. Pati mga anak nila naging mag-best friend na. Bumuntong hininga si Lilian. Ang hirap kumalma kapag may mga impaktong bata. Hindi tinuruan ng maayos ng mga magulang na gumalang sa kapwa. Oo, unano ako. Pero hello, tao pa rin ako no. Parang kutyain ako, ka-level ko lang ang mga masasamang tao sa mundo. Hindi naman kasalanan ng genes namin kung ganito kami dahil ito ang binigay ng Diyos. Tumango si Andeng. Tama ka dyan friend, hayaan mo rin mga ganoong tao. Mga ganyan hindi masaya sa buhay ng iba. Kaya trip manira ng kaligayahan ng mga taong hindi naman nila lubusang kilala. Nang makapasok sa classroom, nakita agad ni Lilian si Nicole. Tuwang-tuwa itong lumapit sa kanya. Nag-aalala kasi ang kanyang anak na baka hindi siya makapunta.
Papaanong hindi siya pupunta kung paulit-ulit nitong bukang bibig ang tungkol sa card giving? Patingin nga ng grades ng anak mo, friend, sabi sa kanya ni Andeng. Binigay niya naman ang card nito. Matataas, Andeng, malas sa akin. Abay, oo nga, ang galing talaga ng anak mo. Ang bilis makaintindi. Paano naman ang anak ko? Kailangan ko pang paluin para makinig. Saad pa nito. Napangiti siya. Try mo kasing maging mahinahon. Laging mabilis uminit ang ulo mo. Dapat kapag bata, kalmado lang. Napailing naman si Andeng. Minsan hindi rin. Iba ng mga kabataan ngayon. Kahit gaano kapakabait na magulang, minsan talaga may mga pagkakataon na matitigas pa rin ang ulo. Nawawala ng paggalang. Alam rin naman ni Lilian iyon. May iba talagang batang mahirap makinig sa mga magulang. Tila lalamunin ng mga ito ang mga taong nagpalaki kapag hindi napagbigyan ng kagustuhan. Sabay na silang bumaba ni Andeng. Bumungad kay Lilian ang tawanan ng mga bata. Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita niya na lamang si Nicole nakaupo mag-isa sa isang bench at nangingilid ang luha sa mga mata. Anong nangyari kay Nicole? Umiiyak ang anak mo, Lilian. Imporma sa kanya ni Andeng. Sumikip ang dibdib ni Lilian sa nakita. Binilisan niya ang kanyang lakad, ngunit habang papalapit siya, narinig niya ang malupit na tawanan. Pumalibot kay Nicole ang mapanuksong boses ng mga kaklase nito na parang madilim na ulap. Hoy! Anong ginagawa niyo sa anak ko? Tigilan niyo si Nicole! Lubayan niyo siya! Inis na sabi ni Lilian sa mga ito. Tumawa ang mga bata. Unano! May nanay na unano! Pinandilata ng mga mata ni Andeng ang mga ito. Mga bastos na bata! Gusto niyo bang i-report ko kayo sa guidance para papuntahin ang mga magulang niyo, ha? Mukhang natakot naman ang mga ito kaya agad nagtakbuhan papalayo. Anak, ayos ka lang ba? Anong ginawa sa'yo ng mga yon? Nag-aalalang tanong niya rito. Kasalanan mo! Lagi na lang po nila akong inaasar dahil sa'yo. Bulalas nito sa kanya. Tila bumagal ang mundo nang marinig niya iyon mula kay Nicole. Nakatingin sa kanya ang anak niyang may halong hinanakit at hiya sa mga mata. Humarap si Lilian sa bata at hinawakan ang kamay nito. Parang sakalang tumimo sa isip ni Nicole na mali ang ginawa nitong pagsigaw. Sorry po kung sinigawan ko kayo, mama. Hindi ko na po ulitin. Nadurog ang kanyang puso nang yakapin siya ni Nicole. Pero sa kabila ng mga sinabi nito, niyakap niya ng mahigpit ang anak at sinabing okay lang yon. Alam ni Lilian na nabigla lang ang kanyang anak. Hinaplos niya ang likod nito. Ayos lang, alam kong hindi mo sinasadya yon, tahan na. Mabuti pa, umuwi na tayo, sabi sa kanila ni Andeng. Habang naglalakad sila palabas ng paaralan, tahimik lang si Nicole. Huminga ng malalim si Lilian at hinawakan ng kamay nito. Batid niyang nanatili rito ang mga panunuya at pangungutya ng mga tao. Kung may choice lang talaga siyang hindi maging unano, pipiliin niya talaga iyon. Pilit pinasigla ni Lilian ang boses. Anak, gusto mo bang kumain tayo sa labas o mag-mall? Diba gusto mong mag-arcade? Nung isang araw mo pa ako inaayang mag-mall kaya halika na. Mataas naman ang grades mo kaya dapat mamasyal tayo. Marahang umiling ang batang babae. Ayoko na po, mama. Gusto ko na pong umuwi. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang kamay nito habang nakasakay sa tricycle. Sinisikap ni Lilian na palaging maging matatag ang kanilang samahan bilang mag-ina. Maaaring hinuhusgan siya ng mundo, maaaring iba ang tingin sa kanya ng mga tao, ngunit sa kanyang puso, kumakapit siyang maintindihan siya ni Nicole. Simula nang mawala si Luis, binuhos na ni Lilian ang lahat ng atensyon sa kanyang anak. Para sa kanya, ito ang magandang alaala na iniwan ng namayapang asawa. Kaya nga labis ang pangangalaga niya rito. Pero papaano niya aalagaan ng maayos ang anak kung naaapektuhan ito sa mga taong nakapaligid dito? Pagka-uwi nila, yumakap agad si Nicole sa Lola Marisa nito. Hindi na sila natuloy sa mama Tonyang niya. Ayaw niyang makita ng mga magulang ang asal ng kanyang anak. Baka mapagsabihan pa ito at mas lalo lang sumama ang loob. Oh, anong nangyari? Bakit umiiyak ang apo kong maganda, ha? Tanong ng biyanan niya kay Nicole. Mas lalong yumakap ang bata sa lola nito. Inaasar po nila ako sa school. Pinagtatawanan po nila ako. Iniangat ni Marisa ang mukha ni Nicole.
Bakit ka naman nila pagtatawanan? Ang ganda-ganda mo kaya. Gusto mong sugurin ko yung mga yun sa school? Kung gusto mo, romesba kang lola mo. Umiling naman ang bata. Inaasar po nila ako kasi unano daw po si mama. Naiinis na tumingin sa kanyang biyanan. Pumunta na lang si Lilian sa kwarto. Gusto niyang mapalapit sa kanyang anak pero dahil sa mga pangungutya sa kanya, lalo lang lumalayo ang loob nito. Huminga si Lilian ng malalim. Nadudurog ang puso niya. Iyon naman ang totoo. Ayaw niya rin namang asarin si Nicole ng ganoon. Ngunit sana man lang sa kanya na sana naglambing ang sariling anak. Dahil katulad din naman ang ginagawa ng kanyang biyanan, kaya niya rin bigyan ng kapanatagan ang kalooban nito. Lumipas ang mga taon, unti-unti nang naramdaman ni Lilian ang paglayo ng kanyang anak. Malapit lang naman ito sa kanya, nahawakan, nakakausap, pero pakiramdam niya may mga bagay na hindi siya maabot sa sariling anak. Gusto niyang isipin na dala lamang iyon ng panahon, na bunga lamang iyon ng puberty stage. Pero alam niyang hindi. Hindi na si Nicole ang batang pinilit niyang maging maunawain sa lahat ng mahirap na sitwasyon. Anak, di ba sabi ko kaninang umaga kunin mo na yung mga sinampay? Saad ni Lilian kay Nicole. Tingnan mo, basa na ulit ang mga damit natin dahil umulan kanina. Abala naman ang mga mata nito sa cellphone. Nawala sa isip ko, sorry, may ginagawa kasi ako. Huminga si Lilian ng malalim. Pagod siya galing sa pagtitinda sa pwesto nila sa palengke. At pag uwi niya, iyon ang bubungad sa kanya. Makalat ang bahay, pati si Naing, wala pa rin. Napailing si Lilian. Anak, hindi naman kita inuobligang gawin lahat ng gawain dito sa bahay. Pero sana man lang magkusa ka. 16 ka na, dalaga ka na, makikita sa babaeng malinis siya kung malinis din siya sa paligid niya. Tayo na lang nandito anak. Pagod na ako galing sa pagtitinda sa palengke, kaya kahit kaunting kilos naman, magawa mo para rito sa atin. Bumaha ang iritasyon sa mukha ni Nicole. Busy nga po ako, gumagawa po kami ng thesis ngayon, kaya hindi ko na po magawa yung mga gawaing bahay. Ang kulit mo mama, gusto mong mag-aral akong mabuti, pero kapag nag-aaral akong mabuti, may masasabi ka pa rin. Ang gulo-gulo mo mama. Humit-hit ng sigarilyo ang kanyang biyanan. Pabayaan mo na si Nicole, malaki na yan, alam niya ng ginagawa niyan. Naglilinis naman ang apo ko at ka lang at hindi makapaghintay. Humarap siya kay Marisa. Nay, di ba sabi ko na ho sa inyong huwag kayong magyosi? Malalanghap po yan ni Nicole sa loob. Saka matanda na po kayo, masama po yan sa inyong kalusugan. Napairap naman ito. Ay nako, mas lalo akong matitigo kapag tumigil agad ako sa pagyoyosi. Ay bisit, makaalis na nga muna rito. Bunganga ng bunganga, nakakarindi. Bumuntong hininga na lamang si Lilian. Kung hindi lang talaga ito ang nanay ng asawa niyang si Luis, hindi niya pagtsatsaga ang pakisamahan ito. Gayunpaman, para sa kanya, pamilya na si Marisa at lola din ni Nicole. Hindi niya pwedeng basta na lamang pabayaan. Ako nang magluluto, anong gusto mong ulam? Tanong ni Lilian sa anak. Umiling naman si Nicole. Wala akong gana. Hindi ka pwedeng magpalipas ng kain mo anak. Baka makasama sa'yo yan. Sige na, anong gusto mong ulam? Kahit ano na lang. May bahid pang inis na sagot nito. Mukha siyang walang maaasahan sa anak niya kaya siya na lamang ang kumilos para magsaing. Abala na siya sa paghahanap ng pwede nilang ulam sa gabing iyon nang dumating ang kanyang nanay na si Tonyang. Ilang sandali pa, pumasok ito sa loob ng bahay. Nakatitig ito sa kanyang anak. Halata ang pagkadismaya sa mukha nito. Bakit mo sinasagad ang mama mo? Nakita mo nang pagod siya sa pagtitinda buong maghapon tapos pakikilusin mo pa rito. Bigyan mo naman ng konting konsiderasyon ng mama mo. Isa pa, Nicole, ilang beses ko bang sinabi sa yung batiin mo ang mga nakatatanda? Yang mama mo, palagi mong irespeto. Ginagawa niya lahat para sa'yo, tapos ganyan naman ang katigasan ng ulo mo. Napairap naman si Nicole. Whatever. Mas lalong nanahan ang inis kay Tonyang. Whatever? Ganyan ka ba makipag-usap sa aking lola mo, ha? Pati sa nanay mo, lumalaki kang bastos. Saan mo natutunan yan? Bakit ba ang kulit niyong lahat? Bakit hindi niyo maintindihan na busy nga ako? Nag-aaral na nga ako ng mabuti. Ano pa bang gusto niyo? Naiiritang bulalas ni Nicole. Napasinghap naman si Tonyang. Ang gusto ko lang malaman mo sa lahat ng tao, ikaw dapat ang nakakaunawa kay Lilian.
Nakita mo na nga ang kondisyon niya. Kahit man lang kaunting gawain, tumulong ka. Hindi ka naman mamamatay kapag kumilos ka rito. Tahimik na nanonood si Lilian. Nagugulo siya sa pagitan ng pagnanais na makialam o hayaan ng kanyang inang disiplinahin si Nicole. Kailangan din namang marinig yun ng kanyang anak, pero hindi niya rin talaga kayang tiisin. Tuluyan ang pumagitna si Lilian. Mama, please, kumalma po kayo. Umiling naman ito. Hindi, Lilian, kailangan niyang matutong gumalang. Lumalaki siyang parang damo, naliligaw na lang palagi. Ganyang edad dapat mag-mature na. Hindi ako naliligaw, Lola Tonyang. Malaki na ako. Marami lang po talaga akong ginagawa sa school. Nasasabi niyo lang yan dahil hindi naman po kayong nag-aaral. May bahid ng hinanakit na sabi pa ng dalaga. Napailing na naman ang mama ni Lilian. Kung ganon, kumilos ka ng maayos. Tatamad-tamad ka, hindi ka tumulong sa bahay at palagi kang nasa cellphone mo. Spoiled ka. Ang swerte mo na nga sa iyong mama dahil hindi mo kailangang magtrabaho para sa anumang bagay sa buhay mo. Lagi siyang nandyan para kumilos. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw ang malaking tao pero ang nanay mo ang kumikilos para sa'yo. Hindi na muling sumagot pa si Nicole. Hay nako, ang paaralan ay isang biro ngayon. Nag-aaral pero hindi matuto ng magandang asal. Hindi mo na kailangang subukang kumuha ng magagandang marka kung ganyan lang din naman ang ipapakita mo ugali. Sabi pa ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lang si Lilian. Mama, hindi patas yan. Tama na po. Ang mahalaga, nagsisikap sa pag-aaral ang anak ko. Kung hindi siya pagsasabihan ng ganito, kalalakihan niyang ganitong ugali. Mga klaseng ganyang pag-iisip walang mararating sa buhay. Sa bandang huli, kawawa si Nicole kung hindi siya magbabago. Mama, please, tumigil na po kayo. Masyado ka pong matigas sa kanya. Hayaan na lang po natin siya. Awat pa ni Lilian. Kailangan niyang marinig ang katotohanan. Nicole, anong nangyayari sa'yo? Matalas ang tono ni Tonyang na may halong disappointment. Hindi ka marunong rumespeto sa nakatatanda, apo. Nagiging tamad ka. Napapabayaan mo ang iyong mga responsibilidad. Lumalaki ka na pero hindi ka nagmamature. Halata kay Nicole na gustong-gusto na nitong tumakas sa lola. Nakita ni Lilian ang iritasyon sa mukha ng kanyang anak pero tila walang magawa dahil kung tatalikuran sila nito, mas lalo itong magiging bastos tingnan. Nagpatuloy si Tonyang. Noong kasing edad mo ako, tumutulong ako sa bahay, nag-aalaga sa mga kapatid ko, hindi nagtatamad-tamad maghapon sa mga ganyang bagay. Kailangan mong gumising, Nicole. Maaring ikaw lang ang iniintindi ni Lilian, pero hindi ka prinsesa rito. Mahirap lang tayo, kaya kahit kaunting pagtulong man lang ang inaasahan mula sa'yo. Kumuyom ang panga ni Nicole. Nakikita ni Lilian ang kagustuhan nito na sumagot pa. Ngunit ang mga salita ni Tonyang ay parang tanikala. At tama ang mama niyang dapat disiplinahin habang maaga pa ang kanyang anak. Gayunpaman, natagpuan pa rin ni Lilian ang kanyang boses. Humakbang siya upang pumagit ng muli. Mama, pakiusap. Naiintindihan ko po ang mga alalahanin mo sa kanya, pero wag nating kalimutan na bata pa si Nicole. Pakiusap ni Lilian. Huminga ng malalim si Tonyang, isang kurap ng pangunawa ang dumaan sa mga mata nito. Lumapit ito para hawakan ng balikat ni Nicole. Mas malumanay na ang boses nito ngayon. Nicole, gusto lang naming lumaki ka ng maayos. Hindi sa lahat ng pagkakataon nandyan ang nanay mo. Gusto kong makita kang matagumpay para kung wala na ako o ang nanay mo, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. At kailangan mong tanggapin ang responsibilidad para sa mga aksyon mo na hindi sobrang dali ng buhay. Dahan-dahang tumango si Nicole, hangad ni Lilian na naintindihan ito ang nais iparating ni Lola Tonyang. Ayaw niya rin namang magtatampo ang kanyang anak. Habang magkayakap sina Tonyang at Nicole, nawala ang tensyon sa silid. Hangad niyang mapalitan iyon ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Pinagmasdan niyang maglola. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pagmamahal sa dalawa. Lumipas ang mga araw kahit papaano kumikilos naman si Nicole. Yun nga lang, talagang hindi ito makapagpigil na magsalita ng hindi maganda sa kanya. Iniintindi niya na lang dahil wala rin naman siyang ibang magagawa. Nasaan na ba yung anak mo, Lilian? Ang daming tao rito sa school, hindi ko makita. Sabi ng kaibigan niyang si Andeng. Nakatayo si Lilian sa may entrance. Ang nervyos at pananabik ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngayon, ang kanyang anak na si Nicole ay tatanggap ng medal para sa pagiging kabilang nito sa mga estudyanteng with honors.
Isang sandali iyong sabik na inaasahan ni Lilian. Wala pa man siya sa stage, ipinagmamalak na niya ang kanyang anak. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga minuto, wala si Nicole. Hindi niya ito makita. Nahuli siyang pumunta sa ceremony pero hindi naman siya na-late. Tinawagan ko na nga, nakapatay yung cellphone, baka magtampo yun sa akin. Sabi pa ni Lilian. Hindi yan friend, halika, hanapin natin. Sabi pa ni Andeng. Nang mga sandaling iyon, kinakabahan si Lilian habang tinitingnan ng mga tao. Umaasa siyang masulyapan ng pamilyar na mukha ng kanyang anak. Bakit wala si Nicole roon? Maya-maya, sa wakas, natanaw niya na rin ang kanyang anak. Nicole, anak! Nandito na ako! Napalingon sa kanyang dalagita pero umiwas ito ng tingin na para bang hindi siya narinig. Ay, ano problema ng anak mo? Hindi ka pinansin? Nako, kasama niya na pala yung biyanan mong masamang ugali, Lilian. Saad naman ni Andeng. Ang realisasyon ay tumama sa kanya tulad ng isang kidlat. Iniiwasan siya ni Nicole. Nahihiya itong makitang kasama siya. Nadurog ang puso ni Lilian nang maalalang ayaw nga palang dumikit nito sa kanya kapag nasa labas sila. Hala, pa talaga tong si Aling Marisa? Gusto mong kausapin ko? Tanong pa ni Andeng. Umiling na lang siya at pinigilan ng kaibigan. Wag na, dito na lang tayo. Si nanay na lang ang magsabit ng medal kay Nicole. Kumunot naman ang noon nito. Ha? Bakit naman? Excited na excited ka rito. Nagbihis ka pa ng maganda, tapos hindi naman pala ikaw ang aakyat ng stage. Kinagat niyang pang ibabang labi. Hindi. Manonood na lang ako rito. Nasa pila na sila. Nakakahiya kung sisingit pa ako. Mas lalong makakakuha ng atensyon si Nicole. Mahalagang araw niya to. Ayoko namang mapahiya siya. Hindi pa ganap na tinatanggap ni Nicole si Lilian kung ano siya. Bilang unano, sanay na siyang husgahan ng mga taong nasa paligid. Pero hindi husgahan ng sariling anak. Ngunit palaging nakataas ang kanyang noo. Determinado siyang ipakita sa kanyang anak na babae ang lakas at katatagan na nasa loob ng kanyang maliit na tangkad, na kahit unano siya, kaya niyang maging mabuting ina. Dapat moment mo to Ikaw naman ang nagpapaaral dyan sa anak mo, sabi pa ni Andeng. Pinilit niya na lang umiti. Ayos lang, responsibilidad ko naman na pag-aralin siya at wala akong hinihinging kahit anong kapalit doon. Pinagmasdan niya sina Nicole at ang biyanan niyang si Marisa. Labis ang inggit na kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Nais niya ring makasama ang anak sa mahalagang araw na yon, ngunit hindi siya pahintulutan nito dahil nangingibabaw ang kahihiyan kaysa pagmamahal. Binigay sa kanya ni Andeng ang isang panyo. Tumutuloy ang luha mo, tahan na friend. Sorry ha, nakita mo pa to. Ang sakit lang kasi sa dibdib na malamang kinakahiya ko ng anak ko. Nanginginig na boses na sabi niya rito. Magkasamang pumunta ang mga ito sa entablado. Ni hindi man lang siya hinayaan ng anak na maging masaya sa araw na yon. Pinaramdam sa kanya ni Nicole na tila wala siyang nagawang mabuti dito kahit isang beses man lang. Sa sandaling iyon, dumagsa ang magkasalungat na emosyon kay Lilian. Pag-ibig at pananakit. Sinalubong niya ang titig ni Nicole at nang humakbang si Marisa para tanggapin ang medalya at isabit sa kanyang anak. Isang luha na naman ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi niya na talaga mapigilan ang sama ng loob. Ang seremonya ay nagtapos sa isang palakpakan. Gayunpaman, nang bumaba si Nicole, nakuha pa rin itong yakapin ni Lilian. Naging magiliw pa rin siya sa kanyang anak na parang walang nangyari. Hindi niya naman pwedeng panatilihin ang hinanakit niya para rito. Congratulations Nicole, proud ako sa'yo. Mahinang saad niya. Thank you mama. Humarap ito sa lola. Tara lola Marisa, umuwi na po tayo. Hinawakan ni Andeng ang kamay niya ng mahigpit. Para bang binibigyan siya ng kaibigan kahit kaunting lakas. Hangad ni Lilian na balang araw, mahanap nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Na matuto ulit si Nicole kung papaano siya pahalagahan bilang isang ina. Sa pagdaan ng mga taon, hindi naman mananatili ang mga bagay na nakasanayan na. Hindi rin naman walang hanggan ang buhay ng mga tao. Nagkaroon ng karamdaman sa baga ang kanyang biyanan na si Marisa. Si Marisa ay isang babaeng may disposisyong hindi niya maintindihan.
Matalas ang dila at masama pang ugali nito. Mula nang ikasal si Lilian sa anak nito, nilinaw ni Marisa na hindi siya sang-ayon. Pero wala rin naman itong nagawa dahil ipinaglaban siya ni Luis noon. "Huwag mo akong hawakan! Umalis ka rito! Nasaan ang apo ko?" Naiiritang tanong ni Marisa sa kanya. Napailing naman si Tonyang. "Matanda ka na't mamamatay. Masama pa rin ang ugali mo sa anak ko. Pasalamat ka nga't hindi ka iniwan ito pagkatapos mawala ni Luis." Nanlaki ang mga mata niya. "Nay, huwag niyo na pong sabihin yan. Nasaan ang apo ko? Gusto kong apo ko ang mag-alaga sa akin." Ungot pa ni Marisa. Huminga ng malalim si Lilian. "Nanay, wala po siya ngayon. Nasa school po siya. May exam si Nicole. Hindi niya po yun pwedeng ipagpaliban. Sa kabila ng kanilang mahirap na relasyon, natagpuan ni Lilian ang kanyang sarili sa tabi ni Marisa. Inaasikaso niya ang mga pangangailangan ng biyanan. Habang ang mga linggo ay naging buwan, walang magawa si Lilian na pinapanood ang kalusugan ni Marisa. Sa lahat ng yon, nanatili siyang matatag para rito. Siya ang nag-aalaga, nagpapakain, nagpapalit ng damit. Kahit masama ang ugali ng kanyang biyanan, pinilit niya pa rin itong alagaan. "Magpalakas po kayo, nanay, para makasama niyo pa rin po si Nicole." Kalmadong sabi niya rito. Hinawakan nito ang kamay niya. "Sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo, Lilian. Ayos lang po yun. Naintindihan ko naman po kung bakit ayaw niyo sa akin. Nanay din po kayo. Alam ko pong masakit para sa inyong ako ang pinili ni Luis na pakasalan. Na dinala ko rin ang asawa ko noon sa pangungutya dahil minahal niya ako. Sorry din po." Tumulo ang mga luha nito. "Sobrang bait mo, Lilian. Nagsisisi ako sa lahat ng mga pangit na ginawa ko sa'yo. Tama ka. Takot lang naman ako noon na madamay si Luis sa mga panlalait na natatanggap mo. Pero mas lalo kong napatunayan na tama ang pinili ni Luis na mapangasawa. Kung tutuusin, wala kang responsibilidad sa akin. Pero dahil pinahalagahan mo ang anak ko, hanggang sa huli, sinamahan mo pa rin ako." Naluluhang niyakap ni Lilian ang kanyang biyanan. Masaya siyang sa wakas ay nakita na rin ito ang kanyang halaga. Sapat na yun sa kanya. Hanggang sumapit nga ang isang umaga, tuluyan ang nalagutan ng hininga si Marisa. Pinaghalong pighati at ginhawa ang naramdaman ni Lilian. Nagdadalamhati siya sa pagpanaw ng kanyang biyanan. Kung kailang nagpakita ito ng kabaitan, saka naman ito na maalam. Tumulo ang mga luha ni Lilian. "Kahit naging masama sa akin yung sinanay, mahal ko pa rin siya. Tinuring ko pa rin siyang parang nanay ko kahit minsan nakakainis na." Niyakap siya ng kanyang kaibigan. "Ganyan talagang buhay, friend. May mga nawawala. Ang mahalaga kahit papaano nagkasundo kayo ng biyanan mo bago siya nawala. Na pinapahalagahan ka rin pala niya kahit papaano." Ngunit sa gitna ng kalungkutan, mas ramdam niya ang lungkot ni Nicole. Labis ang pagdadalamhati nito sa pagkawala ng pinakamamahal na lola. Si Nicole ang pinakamalapit kay Marisa. Nadudurog ang kanyang puso sa bawat pagpatak ng mga luha ng kanyang anak. Niyakap niya ito. "Tahanan, Nicole, hindi matutuwa ang lola Marisa mo kung ganyan ka." Pinunasan nito ang mga luha. Miss na miss ko na siya. Hindi ko po matanggap na wala na si lola." Hinawakan niya ang kamay nito. "Alam ko, miss ko na rin siya. Pero kailangan nating tanggapin na wala na siya, na hanggang dito na lang ang buhay niya. Nasasabi mo lang yan kasi palagi kanyang tinatrato ng masama. Siguro nga masaya ka na wala na siya." Puno ng anghang ang mga salita nito. Napasinghap siya sa gulat. Hindi niya inaasahang marinig niya iyon mula sa kanyang anak. Kailanman, hindi siya naghangad ng kamatayan ng kahit na sino. "Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi ko yun magagawa sa lola mo. Oo, naging masama siya sa akin pero hindi ko yung dinibdib. Dahil para sa akin, nanay ko na rin siya. Iniintindi ko siya simula nang maging kami ng papa mo. Pero hindi ko alam na ganyan ang magiging tingin mo sa akin, anak." Tumulo na naman ang mga luha ni Nicole. "Sorry po. Sana lang magkaroon ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya kung gaano ko siya nire-respeto kahit hindi niya ako gusto. Ganun ang nararamdaman ko pero hinusgahan mo agad ako, anak." Niyakap siya ni Nicole. "Sorry po." Paulit-ulit na lamang iyon. Gayunpaman, tatanggapin niya pa rin.
Sabihin man ito lahat ng masasakit na salita sa kanya, mananatiling kanyang anak pa rin si Nicole. Sa mga sumunod na araw, pinilit na lang aliwin ni Lilian ang anak. Alam niyang nalulungkot ito sa pagkawala ng Lola Marisa niya at siya rin naman, dramdam niya rin iyon. Pero ayaw niyang magpakalugmok lalo at may anak siyang kailangang intindihin. Gusto niyang siya ang kapitan nito sa oras ng pagluluksa, pero sa mga kaibigan ito naghanap ng simpatya. Inintindi niya na lang. Ayaw niyang madagdagan pang stress nito. Nako, Lilian, pagsabihan mo yung anak mo ha, napapadalas ang paglabas kasama yung mga kaibigan. Sabi sa kanya ng nanay niyang si Tonyang. Hindi na bumibisita sa akin dito sa bahay. Minsan isama mo, namimiss ko na rin naman yung apo ko. Sige po nay, sasabihin ko po sa kanya. Marahang saad niya rito. Ikaw, kumusta ka na? Ayos ka lang ba talagang mag-isa sa palengke? Pasensya na anak, hindi na ako makatulong sa'yo. Inaatake na rin talaga ako ng rayuma. Mahinang tumawa si Lilian. Ano ka ba naman mama? Ayos lang po yun. Matanda na kayo, kaya dapat nagpapahinga na lang po talaga kayo rito sa bahay. Lagi nyo na pong inumin ang mga gamot ninyo ha. Sabihin nyo rin po sa akin kapag ubos na para makabili ulit ako. Napangiti naman si Tonyang. Alam mo anak, kahit may sarili ka ng pamilya para sa akin, hindi pa rin natatapos ang responsibilidad ko sa'yo. Hanggang huling hininga ko, gagawin ko ang lahat para maramdaman mong nanay mo ako. Gumuhit din ang ngisi sa mga labi ni Lilian. Manang-mana talaga siya sa kanyang ina. Ganoon din siya kay Nicole. Kailanman, hindi niya tatalikuran ang anak na mayroon siya. Yun nga lang, susubukan talaga ng tadhana kung hanggang saan niya kayang maging ina kay Nicole. Kauuwi niya lang galing sa palengke nang makitang umiiyak ang dalaga sa loob ng bahay. Lumapit agad si Lilian sa kanyang anak. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Mas lalong humikbi si Nicole. Sorry po mama. Bakit ka humihingi ng sorry? Tanong niya rito. Umiling naman si Nicole. Hindi ko po sinasadya mama. Sorry po. Nicole, anak, anong problema? Tanong niya ulit. Puno ng pag-alalang boses. Tumingin si Nicole sa ina. Namumula at namumugto ang mga mata. Mama, may kailangan po akong sabihin sa'yo. Halos hindi na marinig ang mga salita ni Nicole. Nakakunot ang noo ni Lilian nang tumabi ito sa kanya. Tumatakbo ang isip niya sa pag-alala. Kung ano man yun, siguradong seryoso para sa kanyang anak ang sasabihin nito. Ngayon niya lang nakita ang pagkabalisa ng dalaga. Sabihin mo sa akin, Nicole, nandito ako para sa'yo, makikinig ako. Malumanay niyang sabi at ipinatong ang isang kamay sa nanginginig nitong mga balikat. Mama, may kasalanan po ako sa'yo. Buntis po ako. Pakiramdam ni Lilian ay gumuho ang kanyang mundo sa sandaling iyon. Buntis? Ang kanyang anak na babae? Paano yun nangyari? Sindak at galit ang bumalot sa kanya. Habang nagpupumilit siyang iproseso ang sinabi ni Nicole. Buntis? Pero paano? Sinong ama Nicole? May boyfriend ka ba na hindi ko alam? Tanong niya na may bahid ng galit ang boses. Tumango si Nicole. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng mga luha nito. Opo mama, may boyfriend po ako. Jay po ang pangalan niya. Hindi niya kilala ang lalaking yon. Paano nagawang maglihim sa kanya ng anak? Nagdagdag ng gatong sa apoy ang galit ni Lilian nang mapagtanto niyang naglihim ang dalaga. Wala man lang siyang ideya tungkol sa pagkakaroon nito ng boyfriend. Paano hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito, Nicole? Bakit ka naging pasaway? Eto na nga bang sinasabi ko, kaya hindi kita pinapayagan magkaroon ng boyfriend dahil alam kong mangyayari to. Paano ang pag-aaral mo, ha? Sa tingin mo ba maipagpapatuloy mo pa yung pag-aaral mo ngayong buntis ka? Matalino ka nga, hindi ka naman nag-isip ng maayos nang magpabuntis ka. Bulalas ni Lilian. I'm sorry mama, natakot ako. Alam ko pong mali. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo. Sorry, hindi po ako nakinig. Sabi pa nito, puno ng pagsisisi ang boses. Galit si Lilian pero nagsimulang humupa iyon. Isang alon ng kalungkutan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang anak na ngayon ay isang dalaga na ni hindi pa naabot ang pangarap, magiging isang nanay na. Sa kabila ng pagkabigla at pagkabigo,
Nanaig ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ina sa kanyang anak. Hinila niya si Nicole, binalot ng isang mahigpit na yakap. Maaaring galit ako, Nicole, pero mahal kita at malalampasan natin ito ng magkasama. Bulong niya rito. Ang kanyang boses ay malambot at malambing. Sorry po talaga. Anong sabi ng tatay ng anak mo? Pananagutan ka ba? Hindi ko po alam, pero naghahanap din po siya ng tiyempo kung paano sasabihin sa mga magulang niya. Pagtatapat pa ni Nicole. Kung nahihirapan kayo, sasamahan ko kayo. Mas lalong napahikbi ang dalaga. Salamat po sa pag-intindi sa akin, Mama. Alam ko pong ang dami kong pagkukulang sa inyo pero nagawa niyo pa rin po akong tanggapin. Hinaplos niyang mukha nito. Siyempre, anak kita. Wala na naman siyang ibang magagawa kundi tanggapin iyon. Pagsisihan man nila pareho, hindi na rin maibabalik pa. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mga luha at kaguluhan, sa bandang huli, pagmamahal pa rin nila sa isa't isa ang maglalapit sa kanila. Katulad ng sinabi ni Lillian, sinuportahan niya si Nicole sa pagbubuntis nito. Pinalayas ng mga magulang nito si Jay kaya sa bahay nila ito nakatira. Mabuti na lang may kusa ang binata at nagtatrabaho para sa mag-ina nito. Humigop si Lillian ng kanyang kape. Napatitig ang mga mata niya kay Nicole na wala sa sarili na kumakain ng tinapay. Buntis ito kaya alam niyang pihikan ito sa pagkain. Nicole, anak, nakapagdesisyon na ba kayo ni Jay kung saan mo balak manganak? Mahinahong tanong niya rito. Napag-usapan na po namin, Mama. Pinaplano namin na sa midwife na lang tapos dito sa bahay para bawas gastos. Kumunot ang noo ni Lillian sa pag-aalala. Nicole, sa tingin ko ay mas mabuti para sa'yo na manganak sa ospital, lalo na sa edad mo. Baka magkaroon ng komplikasyon. Mas mabuting doon na. Mahirap manganak sa bahay. Alam ko dahil dito rin kita sa bahay ipinanganak, pero ibang sa'yo. Bata ka pa. Natatakot akong baka ibang maging epekto sa'yo kapag nanganak ka. Pero Mama, nakapagdesisyon na po kami. Dito ako sa bahay manganganak kasama ang midwife, ang pinakamagandang option para sa amin. Nahihiya po ako mag-inarte pa kay Jay. Hirap na po yung tao. Kasalanan ko pa kung bakit napalaya siya sa kanila. Hindi mo lang kasalanan. Pareho kayong may kasalanan. Maswerte ka lang at marunong manindigan ng boyfriend mo. Pero hindi sa pinapakailaman ko kayo sa mga desisyon ninyo. Talagang nag-aalala lang ako sa kapakanan ninyo ng apo ko. Saad pa ni Lillian. Alam niyang matigas ang ulo ni Nicole. Gayunpaman, pipilitin niya ito sa kanyang gustong mangyari. Anak, makinig ka sa akin. Naiintindihan ko ang mga alalahanin mo tungkol sa gastos, pero ako nang bahala sa lahat ng bayarin sa ospital. Ang kaligtasan mo at ng apo ko ang first priority ko sa lahat. Alam kong nagsisimula kayo ni Jay ng kayo lang, pero hindi mo maaalis sa aking mama mo ang pag-aalala ko. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Nicole nang tumango ito. Salamat, Mama. Ang totoo po talaga. Nahihiya po akong humingi ng tulong sa'yo. Ayaw ko naman pong maging pabigat pa. Binigo ko na nga po kayo. Hindi ko alam kung gaano ako natatakot hanggang ngayon. Pero alam kong nandyan ka po para sa akin para alalayan ako. Anak, ramdam ko ang takot mo sa haharapin mong buhay. Pero nandyan na yan. Kailangan mong tanggapin. Lumipas ang mga buwan na iluwal na ni Nicole ang anak nito. Napangiti si Lillian nang mabuhat ang apo niya. Gusto niyang magkaroon ng apo. Pero hindi niya inaasahan na ganoon kaaga. Gayunpaman, natakot si Lillian. Nanahan ang hiya sa kanya. Dahil habang lumalaki si Nico, may senyalis na ito ng pagiging unano. Isang gabi, nakita ni Lillian na umiiyak si Nicole habang nakatitig sa anak nito. Parang dinurog ang kanyang puso. Pakiramdam niya, ganon din ang naramdaman ng nanay niyang si Tonyang nang ipinanganak siya nito. Masakit din para ritong malamang unano siya. Tanggap mo naman ang anak natin, di ba? Sorry, Jay. Hinging pa umanhin ni Nicole sa boyfriend nito. Pinunasan ni Jay ang mga luha ni Nicole. Ayos lang. Ano ka ba? Kahit ano pa si Nico, tatanggapin ko siya. Saka, inasahan ko na namang posibleng maging ganitong anak natin. Huwag kang mag-alala. Tumahan ka na, hindi ako galit. Palalakihin pa rin natin ang maayos si Nico. Bumalik na si Lillian sa kwarto niya. Hindi niya maaalis ang lungkot sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, kasalanan niya rin kung bakit ganoon ang kanyang apo. Naaawa siya sa anak niyang si Nicole.
Sa mga sumunod na araw, hindi makatingin ng diretso si Lilian kay Nicole. Kapag nakikita niya ang sakit sa mga mata nito, nakakaramdam siya ng konsensya. Kauuwi lang ni Lilian sa bahay nang lapitan siya nito. Mama, pwede po ba tayong mag-usap? Umiwas siya ng tingin. Saka na anak, magpapahinga muna ako. Lumuhod sa harap niya si Nicole. Bakit niyo po ako iniiwasan? May ginawa po ba akong mali sa inyo? Napatingin siya rito. Nangilid ang mga luha niya. Ramdam pala ng kanyang anak ang ginagawa niyang pag-iwas. Nahihiya kasi ako, anak. Bakit naman po kayo mahihiya, mama? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Kailangan kong malaman ang nararamdaman mo. Tungkol kay Nico, tungkol sa lahat. Tumingin si Nicole sa kanya. Kumikinang ang mga mata nito dahil sa mga luhang hindi pa tumutulo. Natatakot ako, mama. Yun po ang totoo. Natatakot ako para kay Nico, para sa kinabukasan niya. Hindi ko alam kung paano siya poprotektahan mula sa mundong napakamalupit at hindi mapagpatawad. Inabot ni Lilian ang kamay ng kanyang anak. Sorry ha, ganito tayo eh. Namana niya sa akin yun. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Pero dapat maging matatag tayo para kay Nico. Mas kailangan niya tayo ngayon kaysa dati. Tumango naman si Nicole. Tama ka po, mama. Alam mo, nang malaman ko ang kalagayan ni Nico, pakiramdam ko po. Kabayaran ko po yun. Kasi naging masama akong anak sa inyo. Anak, huwag mong isipin yan. Marami kang naging pagkukulang pero huwag mong isiping parusa itong nangyayari sa'yo. Isipin mong biyaya ng Diyos ang anak mo. Tandaan mo, Nicole, palakihin mo ang anak mong lumalaban. Oo, unano siya pero turuan mo siyang maging matapang sa buhay. Ganun ako pinalaki ng mga magulang ko, kaya nagwa kong maging maayos na magulang sa'yo. Palakihin natin siyang malakas, matatag, para matanggap niya kung sino siya. Tama ka po, mama. Anak namin si Nico at poprotektahan namin siya kahit anong mangyari. Pipilitin ko pong magpatuloy para sa anak ko, mama. Niyakap ni Lilian ang kanyang anak. Gusto niyang paninindigan ito at sa sandaling iyon, batid niya na anuman ang kinabukasan, mananatili siyang gabay ng kanyang anak na si Nicole. Nasa parke sila para ipagdiwang ang first birthday ni Nico. Simpleng picnic lamang iyon pero labis na ang galak na nararamdaman ni Lilian. Pinagmasdan niya ang kanyang apong si Nico na paikot-ikot sa luntiang damuhan. Narinig niya ang tawa nito na parang matamis na musika. Tingnan mo, Nicole, ang cute ng apo ko. Bulalas ni Lilian. Natawa naman ito. Nako, makulit po kamo. Grabe ang bilis ng panahon 1-year-old na siya. Parang kahapon lang, pahirapan pa tayong patawanin si Nico. Ang bilis niyang lumaki. Tumawa si Nicole. Masaya po akong ikaw ang lola niya. Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin. Bukod sa pagiging ina, ang pagiging lola ay ang pinakamagandang bagay sa mundo para sa akin. Naglalambing na yumakap sa kanya si Nicole. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Salamat po, mama. Salamat po sa pagpapakita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng maging isang mabuting ina. Sa paggabay mo po sa akin ng pagmamahal mo. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Lilian. Naantig siya sa sinabi ng kanyang anak. Inabot niya at binalot ng mainit na yakap si Nicole. Sa sandaling iyon, hindi ang pagiging unano ang pamana ng pamilya nila, kundi ang pagmamahal at katatagan na nagbubuklod sa kanilang dalawa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. And Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay na nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.